Ayan. Have a divine hope everyone. Ngayon ay May 17, 2025 at ang oras ay alas 8 insakto ng umaga. Okay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ng banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika, Kingdom of God, the Lufasul Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, 1 sea. Mabuhay ang perlas ng silanganan ng sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kapayapaan, kaliwanagan, katarungan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang lahat ng mga kapatiran? Dalangin ko na ang bawat isa ay sa kabila ng lahat ay manatiling matatag ang bawat isa. Okay, hindi ko na to pa tatagalin pa. Bagamat sa totoo lang medyo masama ang pakiramdam. Oh my God, no? Medyo masama ang pakiramdam at oh my God. Ayan guys. May pinalagay ako sa sugat ko that until na talagang dinadaing ko. Ayan na. Ayan na, ito yun, no? Ayan yan. Oh, laki-laki niyan. Oh. Ang laki niyan, guys, oh. So anyway, ayan yan, laki ng hiwa. Okay? So, mayroong pinalaga. Oh my God, ramdam ko ang hapdi. Oh, shit, ang sakit talaga, grabe. But anyway, mga mahal kong kapatid, okay, meron isa kong video na nakita. Okay, bago pala ang lahat, meron akong mahalagang sasabihin para sa doon sa lahat ng gi-appoint natin, no? Mula sa governor, mayor, at saka iba pa, no? Wag kayong mag-alala kasi naka-intact pa rin yon, hindi magbabago yon, no? Oh my God, sakit. But anyway, walang magbabago noon ha, kaya wala kayong dapat ika-worries. Magkain ka ng yung ganito, oh. Mamaya bibiki, nagpalagay kong tagok, sobrang sakit ang hapdi, grabe, sobra talaga. Ayun, nag-vlog ko, tsaka ayan, nagpalagay ko ng tagok, pating sakita, ang hapdi, sobra, parang inaano yung buto ko. So, meron akong, yung mga pamangkin ng asawa ko, yung sinasabi ko nag-appoint natin, ako naman is, maybe meron akong medyo sabi nating technical sapagkat nakisabay ako sa election ko, no. Na supposed to be, wala naman talagang whatever it is ang sasabihin ninyo. Okay, diritsahan tayo. This is my chance, no. Diritsahan. Alam nyo ba na ang hash codes na sinasabi ay malaki ang impact nito para makapag-implement tayo? Implement sa lahat ng mga kapatid, para siyang, ang dating is para siyang, alam mo yung parang dominoes effect. Uulitin ko, ang hash codes na yan ay hindi lang yan ang Pilipinas ang gumagamit, maging sa ibang bansa, especially the America. No, ang hash codes na yan, kung tutuusin, this is the codes that identity kung who really you are, especially in terms, no, na sinasabing you are the signatory or you are the sole signatory. But for me, the sole signatory is lahat ng mga descendants. Kaya lang, katulad ng in-explain ko, no, sa isang pamilya, mayroon talagang tatayo as a tinatawag na administrator, no? Alam nyo ba bakit ko to binabanggit? Okay, this is it. Meron ako napanood ngayon, no? And don't worry, no? Kasi naalala niyo ba yung September 4 that
nag-vlog ako that don't worry kasi si kapatid na Kibuloy ay kusang lalabas yan. So September 8 lumabas ito. Yung ginagawa namin ay hindi para panghamak sa tao. System is real, mga kapatid. Kaya lang, there's some people, no, na ginagamit ng mga bad spirit, no, na sila yung lulukuban ng mga bad spirit para hindi ma-implement kung ano yung dapat na i-implement. Ulitin ko, ang has codes na sinasabi, no, na until now, this is the questionable para doon sa nangyari sa eleksyon ko, no. Has codes po is napakalaking impact as who really you are, because what I have said, all telecommunication and all radio communication, no, maybe even the Meta, yung Weblink nila, yung browse nila, isa lang ho ang may-ari. Okay? Na-explain ko na yan kung how. There's a lot of people saying that they are the blah blah blah, they are the king, they are the queen, they are the royal family, but in that matter ay hindi nila na-explain yan. At this time, ano ang related nito doon sa hash codes, doon sa tinatarget nila ngayon na pangalanan natin, no? And according to them is not to persecute but to ano ba yung tawag nito? Not to persecute pero to prosecution, no? Persecution, not to something like that, no? But anyway, meron akong i-deal, no? At para doon sa mga sila Sir Harry Roque and the rest, no? Just what happened kay Kibuloy is ito na yun eh. Kung wala talaga, if you are the innocent, if you are the talagang totoong na ano, kahit siguro si Satanas, kaya mong tingnan eye to eye, so no need to hide, no? So this time, no? I hope so, no? Na this is my chance. Pero hindi ko lang alam kung matatanggap nila ito eh. Meron akong deal sa government. Yung hinahanap ninyong tao, kung malocate namin yan, meron akong deal sa inyo. Pumayag kayo para buksan ang Central Bank. Okay? Para ho sa kalaman ng lahat, no? As what I have said, may mga nilapitan po ako, mga according to them is they are the big boss, no? They are the big guy, no, sa Central Bank, at doon ko nalaman talaga everything, no, na gimekos-mekos nila ito, no. So hanggat sa meron ako nakausap that according to him is he is the one of the advisor of Central Bank. Recently lang yan, ha, ito lang yung noong nakaraang buwan, April, no, that according to him is without his advice, without his command, no, I don't know what is the exact position niya sa Central Bank, but sabi niya without his advice ay nobody can move, no. So to make this story short, hinarap ko po yan, no. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino kaya nating harapin, basta just allow me to explain, no. Hindi yung anuhin niyo ako, hindi yung just because of my what you see, especially my appearance, i-judge ninyo ako, wag ho ganon, because si Lady Min is hindi po ako nagngangawa just for my sake na kilalanin na ganito, ganyan ka, but to people na nawa sa kuko ng agila ay makalaya. Okay, liliwanagin ko. Nung ako po ay nakipag-usap, one of the negotiator sa Central Bank, ayan, usap kami, and then until one time that he asked me if I have a literal K. Sabi ko, yes, I have. Pinakita ko yung susi, and I explained to him that hindi lang naman literal na susi yan, but of course, they have the password and they have the exact. Ito yung hinahanap ng why Federal Reserve, the IMF, and the World Bank, ay bakit sila naghahanap ng tatlong bara na ginto bilang exhibit sa lahat ho yan ng mga accounts. Heritage account, the global accounts, may kinalaman sa mga accounts na yan. Okay.
So, ang sabi niya, may I see your case? So, pinakita ko po yon. Ang sabi niya, magkasing laki, but being advisor of the central bank, lahat ng ngipin doon ng vault ay 2 ang ngipin. Paano nangyari na ang susi mo ay 1 lang ngipin? So, ang sagot ko sa kanya is ganito, no? Kung ikaw ang may-ari ng property, no? Ako ang mayordoma. Siyempre, bilang mayordoma, binibigyan mo ng duplicate, no? Maging mga kwarto ninyo, mayroon kang duplicate, no? Pero, ang kaisa-isa mo bang kahadihero, nandoon yung mga titulo ng lupa, mahalaga, mga alahas, o even your money, ibibigay mo ba sa mayordoma mo? Nag-live ka? Yes. Oh, nag-live ako. Dali lang. Alak, hawakan mo? Hawakan mo. And then, oo, hawakan mo maigi na ka. And then, ang sabi niya, you have a points, no? Ganon din po yon. Because, katulad ng sinasabi ko, hindi ko to sinasabi para maghilas-hilas. Kumbaga sa Bisaya, maghilas-hilas. Para lang sabihin that who real you are, magkaroon ng interes ng tao sa inyo. Hindi ho ganon. Yung parang nanghahambog ka, hindi ho ganon. Because this is the real story. This is the real talk lang tayo. And then, to make the story short, ayun. And then, mayroon ding mga iilan that sinabi ko kasi that itong tinatawag na deuterium is no need para wag kayong magagalit sa akin mga brothers and sister. No need para magmember-member yung mga tao kasi sa program, automatic kasi yan, benefits of the people of the Philippines. Tutulungan nga natin ibang bansa, no? Tayo pa kay mga kapwa natin Pilipino ba? In common sense, no? Benefits of the people of the Philippines, tapos bakit kailangan magpa-ID, magpagpaganitong ganyan-ganyan? No need. Ang kailangan lang sa tao is to follow the rules. No? Kasi kung hindi ka susunod sa rules, saan tabi ka muna? No? Tabi ka muna. Ang unahin natin yung mga sumusunod, no? Ng instructions. So, to make the story short, sabi ko, hindi na yan kailangan magbungkal-bungkal, mag-operate, no need. Kasi ang mga tubo ng langis, sabi ko nga, di ba? Aili Dimin Canuto declared that Ligwasan Marcis, hindi talaga yan, hindi talaga siya ang main entrance ng sinasabi din lang langis. Hindi po. No, hindi po. Pat dito yan sa Pilipinas matatagpuan. I-shortcut ko na. Ang sabi sa akin, do you have an account? Sabi ko, bilang respeto sa mga mahal nating keeper, I ask first the permission. So, binigay sa akin ng kopya. And then, according to the bankero, this is the positive. So, he asked me, do you have supporting documents? Yes, of course, I have. I can provide. My problem is, feeling ko, para bang ganito yun, no? Oh, ikuha mo ako ng dustpan doon. Oh, ikuha mo ako ng ano doon. Ikuha mo ako ng walis ting-ting doon. Something like that. Para bang, hello, no? And then to make the story short, ito na. Kaya I challenge in our government at kaya ko at I am willing para makipag-face off, no? Na at I am willing para sa akin DNA, whatever kinds of DNA na gusto ninyo, whatever it is, kahit ilagay ninyo ko din sa mga machine na yan, no problem. Challenge accepted. That's why, sinabi sa akin ng isa sa mga, actually isa sa behind of the camera ito ng ating mahal na presidente, but I don't know what happened na, no? Kasi, ang sabi niya, Madam, if you don't mind, pag pumasok ka ba doon, we heard about that room, but there's something, there is something na challenge doon at merong mga circumstances doon. If ever ba, pwede bang makisabay ang mahal na presidente pagpasok mo? Yes, of course. But, meron akong i-briefing sa kanya and before we go, or before we enter that room, no? Meron akong i-briefing sa kanya para pag pumasok siya doon, hindi siya matatamaan ng laser. So, to make the story short, may binanggit yung isa sa mga tauhan niya, as I know.
So sabi ko, you got it. Sabi niya, how did you know? Because I know about that matter kasi nandito siya sa instruction eh. No? Hindi ako nag-claim ng anumang accounts because, ay, Lidimin Canuto, nagsasabi sa inyo, infinite account, hindi ho talaga nakapangalan sa tao yan. Even in my name, ay hindi po talaga nakapangalan yan. That's why bilang isang Lidimin, I am not claiming any accounts kasi ang iniwan sa akin is hindi yung infinite accounts, but infinite instruction. No? Meron silang tinatawag na letter of instruction. Sa akin kasi, infinite instruction. No? Yun eh. And, hausad lang dahil may mga tipo talagang tao na yung pagkaganid ba sa kapangyarihan. Kasi hindi ko rin ho talaga alam. Kaya nga yung sinasabi nila na about the DNA, si Lady Min ho, kahit anong klaseng DNA, kaya sino ba yung kausap ko? Ito, lantara na tayo. Lantara na tayo. Yung ano po, yung iasa, yung diamond, no? Actually, they are the part of the royal family and they are connected to the Europe. Pumunta ho yan sa bahay ko, here in General Santos. So sabi ko sa kanila, ito lantaran na to, hindi ho para pagngangawa-ngawa dyan. Kasi para po yan sa atin lahat, para wala ng mga rebelde, wala ng mga NPA, wala ng mga ganon, no? At unahin yung mga kapatid sa mga nasa kabundukan. Because that is the one of the tawag nito, yun bang sa program. So, sinabihan ako, ito yung, mayroon kaming klase ng pag-asay, blah blah blah, whatever it is ng kinds of asay, until na sinabi niya na iasa yung diamond sa pamamagitan ng DNA, sa pamamagitan ng dugo. Alam ninyo, sa totoo lang, ang saya-saya ko, talagang napapaluha ako. This is my chance. No, kasi ako, hindi ko to biningawa-ngawa. Alam niyo, this morning, wala sa vocabulary ko ang mag-vlog kasi merong okasyon here, no? I need to help there. At saka yung paa ko sobrang sakit kasi may naghingi ng tulong nung nakaraan sa sobrang pagmamadali ko o ako tuloy ang nadali, nadisgrasya yung paa ko. So ganun lang yon. So to make the story short, sabi ko, sa lahat ng DNA na sinasabi ninyo, mas gusto ko yung sa pamamagitan ng dugo, i-DNA ninyo ang items. I am willing. Kaya nga, kahit yung isa sa mga sinasabi that isa siya sa mga big time dyan sa Central Bank, sabi niya, ang dami niyang sinabi. So sabi ko sa kanya, do you believe regarding sa 3D? We have the 3D, the 5D. Sabi niya, tama-tama, nandyan yung gamit ko kasi ang bayaw ko is British, no? Sabi niya, pinaka-high-tech na gadget sa detector daw sa British, according to him, no? But no need to mention, but huwag ka magsinungaling kasi lahat yan ay naka-record, hindi tangas Lidimin. Ang sabi ko lang, okay, challenge accepted, but I have a question. What if tanong ko sa kanya, ano ba ang purpose ninyo? Bibili kami ng gold bara, kahit ilang tonelada. So, I asked to him, sabi ko sa kanya, sabi niya, nasa akin ang pera, bla bla bla, ito ha. And then, sabi ko sa kanya, sa inyo pong, according sa'yo, is you are the advisor, labas-pasok ka sa Central Bank. Sabi nila, may mga nakadeposit sa Central Bank, naka-SKR. Okay, shortly speaking, may tanong po ako sa iyo, sir. Nakabili na po ba kayo ng ginto? Ang sagot niya sa akin, never pa akong nakabili. At besides, ang laki na ng ginastos ko, even yung 217 na sinasabi na palladium, but pagdating ng ibang bansa, fake, according to him. Tumawa ako sa kanya, sabi ko, okay, ganito na lang. Sabi ko, ganito na lang. I want to help. Ginagawa ko ito hindi para magpasikat. Ginagawa ko to reveal the truth, at I know that I cannot please everybody kung anong nasa utak kasi sasabi ng iba, scammer ka, hambugira ka, peke ka, yung mga tipong ganon. So okay lang. So to make the story short,
Sabi ko doon sa kanya, Sir, paano po kapag naghanap kayo ng ginto? So, you are satisfied about the gadget from your bayaw? Of course, sabi niya ganun. So sabi ko, what if po kung mag-positive siya sa human? Any kinds of precious stones, any kinds of precious metals, any kinds of hello baby, sandali lang, at ako'y naitagtabaho. Hiramin kita mamaya. And then, he told me na, imposible. Sabi ko, hindi yan imposible. So, to make the story short, parang pinagbintangan ako, nagagamitan ko siya ng hurim-hurim. And then, sinabihan ko siya, you told me that you have a friend, you have a best friend from Sikihor, so why you do that? Kahit ngayon din, picturean mo ako, ipadala mo ang picture ko doon sa kaibigan mo na babaylan. Ask her, kung ako ba ay bilang spiritual, is ako ba ay bad element sa'yo or whatsoever, because wala akong ibang hangad kung hindi mapalaya ang ating mga kapatiran. Always remember, mga mahal kong kapatid, wala akong itinakbo na anumang posisyon. Kaya yung mga inappoint natin, may nagtanong sa akin magkano. No, I am not bayaran. I am not bayaran. So after nito, kung mapanalo mo kami, anong posisyon ang gusto mo? I never ask about the position para kapalit doon. Instead, kung ano pang maitulong natin para sa financial, para sa sa mga kapwa natin, yun ang gagawin natin. Kaya nga kayo, ano ang sinasabi? Hindi ba kayo nagtaka? Bakit nandyan na lahat ang hawak ninyo, mga gold bars, mga bla bla bla, at sa lahat, dinidare ko talaga kayo. Sa lahat ng may hawak, as long as walang approval yan, no? America, hello, no? Ako po ito, si Lidimin Canuto, sinasabi kong totoo, say behind of the programmer of the quantum financial system, nakaharap ko yan. Eye to eye, I have a pictures, I have a video, no? Talagang diritsahan, sinabi ko yan sa kanya. Correct me if I'm wrong, no? Last February 17, 2019, if I'm not mistaken, 2 p.m., kaya bakit sinasabi ng quantum financial system that we are waiting for the green signal again? And are you sure that the final signal is the green signal? In-explain ko na yan sa inyo. At he admitted, no, nasabi niya, kaya pala. Kasi ganito, ganyan, 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 ganyan. At pinakita ko sa kanya yon. Ang sabi ko, Lord, bahala ka na. O, nag-iisang alpha power omega, bahala ka na. At para doon sa mga nagsasabing I am a scammer and fake, huy daw lang kayo. Sinisigurado ko yan. Always remember that, si Lidimin, hindi ako naghihingi sa inyo ng mga bayad, ng mga ID nyo, ng mga form ninyo. Wala akong hiningi sa inyo. At kung sasabihin ng iba, ginagamit mo pa ang salita ng Diyos para sa paglililang mga animal kayo. Ha? Yung mga gumagamit sa salita ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, yung mga nangangaral that after that, humihingi kayo ng abuloy. No? Minsan pang abuloy is mandatory. Minsan pa mayroong ibang mga sikta ng simbahan na pag humingi ng abuloy, mandatory. Pero always remember, ha, yun bang, di ba, mayroon isang balo, no? Nag-abot to sa abuluyan. Wala siyang kapera-pera, no? So, yung ibang mayayaman, pag nagbigay ng, talagang pinapatunog yung mga coins nila, pero yung yung isang balo, ang alam kong tinanggal niya yung, parang tinanggal niya yung alahas niya, meron siyang tinanggal, at yun yung ibinigay niya doon, yun yung binigay niyang abuloy. Ang abuloy kasi is from the bottom of your heart, hindi po mandatory yan. Kaya para doon sa mga nagsasalita na sinasabing I am a scammer, mga meron bang lidime na sasabihin ko kung nasan akong imperno? No? Yung sasabihin niyo, ginagamit yung salita ng Diyos. Huy, hello! No? Hindi ko ginagamit ang salita ng Diyos para magkaroon ng pera, hindi katulad ng iba. After that, maghingi ng abuloy, nangungutang si Lidimin, yes. Pero yung sasabihin niyo yung mga ganyan,
kayo yung mga nakapropesiya na ang baluktot ay ginagamit ninyong tama at ang tama ay ginagawa ninyong mga kasinungalingan, ginagawa ninyong baluktot dahil sa mga personal na interest ninyo. Okay? So, balik tayo doon. Okay. Noong isang araw or kagabi, may nag-report sa akin, again and again, meron na namang na-disgrasya, as I know, according to the report. Sinabi ko naman sa inyo no? Ito namang pamahalaan, lantaran na to, no? Lantaran na ito. Alam niyo yung sinasabi ninyo na ang Amerika magbibigay sa inyo? Itaga ninyo sa bato. Yung mga sinasabi nila na ganun mag-release na, maubusan na kayo ng yaman, pati yabang, hanggat yung iba sa inyo pumunta na ng minteryo, wala kayong marirelease. Hanapin nyo muna ang katotohanan, ang katwiran ng Diyos. Ano ito? Ipairal ang katarungan. Yung bang katarungan ay ipinapairal ng bawat isa sa inyo. O ito ha, ito pangalanan na natin. No? Tama naman yun yung pagkasabi ni Mayor Vico Soto. Congratulations nga po pala, Mayor. Idol ko yan, si Mayor Vico Soto, no, ng Pasig. No? Yung sinabi niya, binulgar niya about sa mga barangays na merong budget na 5 million every barangays and then 3 million kapag hindi naman malaki. For me, may katotohanan yon. The question is, saan ho manggagaling ang budget? Oh my God, galing pa rin po yan sa may accounts. May kinalaman pa rin po yan sa mga accounts because as I know, ang mga yan ay yan sa side ng kanyang dito sa kanyang tito, no? Ay ang mga naglalakad ng mga accounts yan. May katotohanan po 'yon, no? May katotohanan po 'yon. Kaya para sa lahat, ayan, pagbibigyan ko kayo. Ang hash codes na yan ay malaki ang impact, no? Para sa pagbubukas ng infinite account. Ayan ha? Oh. Ngayon, ang pamahalaan. Attorney Roque, hindi ko po kayo pinapahamak. And the rest, the 48, no, na pinapahanap nila, nasabi lang may mga tracking device. Sa totoo lang, kaya namin kaya namin i-locate kung nasaan kayo. Mas maganda yung ginawa ni Kibuloy, no, na tawag nito, kusa siyang lumantad. At least kahit papaano, no, at kung meron man mga pagkukulang, pagkakamali, ituwid, no, hindi para magsumbatan tayo, no, kasi wala nating magagawa kung magsusumbatan pa, ituwid na lang talaga. Kaya hanggat hindi maputol ito, yung eleksyon ko, no, magkaroon pa rin po ng korupsyon. Magkakaroon pa rin po ng, what is my bottom line sa aking mensahe ngayon, no? Sabi ko nga sa inyo no? Actually, habang nagba-vlog ako, namanhid yung paa ko dahil dun sa sugat na napakalaki. Tapos, inanuan siya ng, ano ko ba sa Tagalog? Yung, ano ba yun? Yung may pinatak sila na galing sa puno ng kahoy na kulay puti. Oh my God, sobrang hapdi. Sobra talaga ang hapdi. Nagbablog ako sa inyo pero sobrang hapdi ang paa ko. Parang namanhid. Grabe kasi ang laki ng hiwa, in fairness. No? So, to make the story short, what is my bottom line? No? Kung talagang walang kasalanan, walang humarap. No? At alam nyo, sa totoo lang, si PBBM, nakita ko rin, hindi ko lang confirm kung siya talaga yon. Pero meron akong nakitang video na he asked sa mga prayers natin na kakayanin ang harapin sitwasyon ng ating bansa. Pero anong ginagawa ng iba? Ayan, karma mo na yan, bangag ka, etc. Oh my God.
tapos makapagsalita kayo at mga makadiyos kayo, mga espiritual kayo. Ano bang sinabi sa Book of Kawikaan? Huwag ninyong ikakatuwa ang ikabagsak ng inyong kaaway, kung kaaway man ang turing ninyo. Dahil sa halip na paparusahan sila, baka kayo mapaparusahan. O ngayon sasabihin nyo naman, ginamit kong salita ng Diyos. Alam mo, pag sinabi mong ginamit ang salita ng Diyos, yun yung gagamitin mo siya sa pangangalakal. Si Lydimin kasi hindi eh. Di ba hindi? No, hindi. May nagtanong sa akin, makakalabas ba daw si Duterte itong month of May? At may nakita din akong nag-vlog na sabi niya, magpapugot ako ng ulo. Kung makakalabas siya this month. Alam nyo, masasagot ko lang sa inyo dyan, walang ibang makakatulong para mailabas si Duterte, ang dati nating Pangulong Duterte, sa dahig na yan kung hindi royal family. At hindi basta-basta yan because the Netherlands, no, bakit royal family? Explain ko na naman sa inyo, no? Para maliwanag yung mga utak ninyo. Tapos sasabihin nyo, peke ako? Malaki ang maitutulong ng royal family kasi meron isang katangian ng royal family na boses niyang masusunod. Ang Netherlands kasi, maging sa kanilang mga backup na ginamit nila sa kanilang pangdaigdigang pang-ekonomiya, ay galing pa rin yan sa ating my love, Mahalikans. Yung ginamit nilang mga kagintuan. Kaya, bakit ang royal family, kung iarborin ba siya ng royal family, hindi makakahindi. Kahit sino pa dyan, ang mga pinakamataas na hurado, dahil mayroon hong kasunduan ang mga bagay na yan. Ngayon, sasabihin na naman sa akin, kasi kung ano mga sinasabi, itong isa, na sinasabi niyang, anong ningangawa mo tapos ng eleksyon? Peke ka! Peke, paano kung pag ilabas natin yan is ikaw talagang nanalo? Ikaw ang naghayag sa sarili mo. Why? Sinabi mo sa akin na tauhan ka ng Amerika at amo mo ang Amerika at ang trabaho mo mag-locate ng mga bunkers para uto-utuin nyo yung mga kababayan natin, mga kapatid natin at paaasahin ninyo maglabas kayo ng metal, iti-trade namin, magkaroon kayo ng pera. Mga punyeta. Tapos, makapagsalita ka sa wagas, sino bang pinakiusap mo sa akin para iupo sa iba't ibang probinsya? Ipuro mo rin pamilya. Hindi ka ba nanalamin, Dodong? Hindi ka nanalamin? Kaya mag-ingat kayo sa akin. Mag-ingat kayo. Wag kayong dahil ito ginagawa ko hindi ho para magpasikat sa inyo. At alalahanin ninyo, hindi ako katulad ng iba. They are claiming that they are the king and the queen. No? And pinadalhan na naman ako ng form. Sabi ko, siya nga pala, before I forgot, bilang si Lydimin Canuto po, wala po akong binigyan ng authority para ho magpakalap ng form. Ito'y pipilapan ninyo at sisingilin kayo. No? Wala ho akong binigyan ng authority para dyan. Okay? Wala po akong kinalaman dyan. No need to mention. Pero kung anuhin ninyo, no? Kasi may nagtanong sa akin, pinadala sa akin, and sabi ko wala akong kinalaman dyan. At maybe doon yan doon sa iba. At ito namang iba na nagngangawa-ngawa, no? Bakit hindi kayo mag-formal complaint? No? Kasi ang isang krimen po, kahit totoo pa yung isang krimen, as long as wala pong formal na complainant, mananatili po yon na inosente. Okay? Ang tao nga, kahit nga anuhin mo kahit nga ididimanda mo yan, kahit pinaka-heinous crime pa ang i-charge mo, as long as walang verdict ang hurado from the court, ay mananatiling inosente po ang isang akusado. O, ayan ha, tip ko sa inyo yan ha.
Hindi man ako abogado, pero pangarap ko yon, no? So, uulitin ko. Kahit ikaw pa ang... ayan, uulitin ko ha, uulitin ko. Kahit ikaw pa po ang inakusahan ng pinaka-heinous crime, as long as wala pong verdict sa'yo ang isang hurado, ang isa pong salarin o yung tinatawag na respondent, mananatili po yan na inosente. Meron akong isang ibahagi sa inyo. I have a friend, no? I have a friend, ayun ang tara na ito. At sinasabing she is the one of the siblings of our, sinasabi nila na if EM senior, okay, given. And then, nagkaroon ng problema at nasangkot ito sa tinatawag na economic sabotage. Umabot ang kaso niya ng 8 years. And then one time, nakita ko siya, malungkot siya. Sabi ko, why are you sad, my friend? Sabi niya, gusto kong lumabas ng Malaysia pero natatakot akong kumuha ng NBI. Sabi ko, why? Yun, pinaliwanag niya sa akin na sabi niya, baka maglabas daw doon sa NBI. Kasi di ba pag kumuha ka ng NBI, may no derogatory record, di ba ganon? Tapos kung magkaroon ka ng maglalabas talaga ang record mo. So sabi ko sa kanya, kung yan ang problema mo, as I know sa batas natin, kahit pinaka-heinous crime pa yan, as long as hindi ka na verdict, you are still innocent. So kumuha ka ng NBI. So natakot siya, ginawa ko, sinamahan ko siya. So ayun po, nakakuha siya ng NBI. I don't know where is na siya ngayon, kung nasa na siya ngayon, no? At ang alam ko, lumabas siya ng Malaysia, no? Pero before is nag-ano pa kami ba? Nag-chat pa kami, pero hindi ko kasi binuksan yung isa kong yung account ko, no? So ganun ho 'yon. Ito binahagi ko lang sa inyo, hindi para magmarunong, no? Hindi po yan fake news, totoo po talaga yan. Yung lahat ng siniwalat ko ngayon, totoo lahat yan. Kaya ulitin ko, kung kayo, no, walang problema sa akin. Ayaw ko pa nun, wala na akong sakit sa ulo, di ba? Anuhin ninyo, ang hash codes po ay isa pong malaking impact ito para ma-identify kung siya ba talaga ang tinatawag na signatory or yung makakapagbukas ng infinite account. O ayan ha, sinabi ko na sa inyo. Sige na, magkipag-coordinate na sa ating bansa, ay sa ating, pero ito ding ibang mga hinayupak na nasa gobyerno. Kung wari lang kayo, concern kayo. No? Itagalin niyo sa batang sinasabi ko sa inyo, ha? Ito, sinasabi ni Lidimin sa inyo. From January 2025 hanggang itong December 2025, naka-line up po ang mga pagre-release. Pero as long as walang approval yan, wala talagang release. No? Yung nagsabi sa akin, kulto-kulto ako. Abangan mo ha, kasi kagabi, nung isang araw, meron nang lumalapit sa akin, ma'am, ano kayang gagawin namin, ma'am? Kasi, ma'am, laki na ng pera ng namin, ma'am. Ma'am, kasi ganito, ma'am. Ma'am, ganito, ma'am. Si ganito, si sir kasi, ma'am. Panibago na naman, tapos pag hindi kami magbigay, ma'am, sisipain daw kami, ma'am. Anuhin daw kami, tanggal. Hindi magpatanggal kayo. No? Kasi kahit ano namang ngawa ko sa inyong pag-advise, kung hindi naman kayo sumusunod, isa lang ina-advise ko. No? Kung alam ninyong naagrabyado kayo, idaan ninyo sa legal na paraan. Wala akong sinasabi na, kasi masama yan, scammer talaga yan, ganito talaga yan. No? Kung hindi, manalangin mo na kayo, humingi kayo ng patnubay, kaliwanagan sa Panginoon, ang mga dapat ninyong gagawin. Kumbaga, ito yung sinasabi ko nga na, always honored, no, sa lahat ng gagawin mo. Ask ka muna ng kaliwanagan, manalangin ka muna na mabigyan tayo ng tamang kaisipan, no? Kaya kung ako paggago, sige, i-ano nyo yan, kasi ganito, ganyan, ganon. Kaya nga yung isang, papangalanan na natin, yung tauhan ni ate, no, alam niyo na kung sino yan, sabi ko, ayan, pinapadalhan ako ng mga tauhan ninyo. Ito yung perang lalaki, so ang sasabihin ko lang, no comment.
dalangin ko na lang na kung mayroon man ng problema sa inyong mga samahan, kayo ang mag-aayos. Ganun po yun. Ganon din ang ating bansa. Hindi po Amerika ang solusyon o ibang bansa ang makakapaglutas sa atin ng problema kasi tayo ho ang may problema dito sa atin. Kaya hindi po ibang bansa ang makakatulong sa atin. Kung hindi tayo, tayo lang din po. Hindi po sila. We can print our own money. No? We can print. Meron pong batas yan sa tinatawag na ano nga ba yun? Nakalimutan ko. Sinabi ko na sa inyo to eh. Para siyang organization ng international ha. You can print. Makapagprinta ng pera ang isang bansa as long as they have the backup. Pero, ngunit, subalit, datapot, kailangan nga ng approval. No? So ngayon, yung sabi nilang crypto, wala ng pera, wala ng dollar. O bakit? Nakalimutan ko, I forgot that name. No? Pero binanggit ko na sa inyo to. Kahit po yung mga Bitcoin na yan. No? Alam niyo sa totoo lang, meron isang beses, ininbitan ako sa Mandaluyong, merong traders dyan. Sila ho talaga nagsabi na darating ang panahon na maging itong mga na yan, yung mga crypto na yan ay mawawalan ng saysay, no? At sila pa nga nag-advise na kayo, pagsikapan ninyo na mas mapuspos kayo ng kayamanang espiritual. Bakit? Sa panahon ho ngayon, kapag wala talaga ang Diyos sa buhay mo, may konting problema ka lang, aburido ka na. Pero pag nandyan tayo sa Panginoon, kahit ano ho ang problema, iiyak mo na lang yan minsan, no? At pinapasa Diyos mo ang lahat. Ganun po yun. Tapos ngayon sasabihin niyo sa akin, ginagamit mo ang salita ng Diyos. Bakit? Kahit magsasalita ako ng pangalan ng Diyos, kahit magbabanggit ako tungkol sa Diyos, yan ba ay binabanggit ko para manghikayat sa inyo, para umanib kayo sa akin? Wala ho akong siktang itinayo. At lalong higit sa lahat, wala pa ko hinihinging abuloy sa inyo. O ngayon, sino? Ngayon pag tinitingnan ko yung mga i-view ko kayo, titingnan ko, i-research ko yung mga background ninyo, kayo yung mga leader ng simbahan. Kayo yung ang gagaling yung magsalita ng salita ng Diyos. And then after that, kayo ho yung nanggagamit, kayo yung gumagamit ng salita ng Panginoon dahil after nun, maghingi kayo ng abuloy. Ngayon, sino ngayon ang mas sa atin? Sino ngayon ang mas panuway? Sasabihin niyo ako, kulto, demonyo, kung ano tawag. Okay, lahat na. Sinabi niyo na lahat-lahat. Wala na kayong dapat iapila. Sinabi ko na nga, di ba? Sige na, ako na ang pinakamasamang nilalang sa buong mundo. Oh. No? Ako palang pinakamasama. Yung mga gawain ninyo, galit kayo sa akin dahil natatamaan kayo sa mga sinasabi ko. No? Kahit wala naman akong pinapangalanan. Uy daw kayo dyan, uy. No? Antayin nyo. Antayin nyo. Hindi po yan para tayo po ay magkakabahagi-bahagi. Tayo po ay magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay. No? Kung hindi, katulad ng sinabi ko, hindi po ang solusyon ay taga-ibang bansa. At hindi rin po presidente. Sabi ko sa inyo, ito bang mga nangyayari ba? Baka maulit din nangyari kay Cory, no? Na, hala, mga tao nagwawala. Actually, si PBBM, naramdaman ko yun. Bagamat hindi man yung 20 ang kilo yung bigas. Pero naramdaman ko po na yung bigas ay bumaba. Kasi dito sa amin, yung tinatawag na kuha ko, before kasi, ang bili ko niyan, depende sa tindahan, merong 57 to 60 per kilo. Ngayon ho, meron pong 45 or 42. So, bumaba po siya. No, bumaba po siya. No, at lalo, bababa yung alam nyo, hindi ho kabiguan yon. Yung Medjog na sinabi ko walang eleksyon. Wala naman talaga eleksyon.
seleksyon nangyari doon, kundi seleksyon po para sa gusto nilang magiging koalisyon. Kasi kung sabihin yung eleksyon, sagrado po yan. Isang pambihirang pagkakataon para maipamalas ninyo ang inyong karapatan. Hindi ho eleksyon ang naganap ng May 12. Kung hindi, seleksyon para sa kanilang gustong maging koalisyon. No? Kaya ang inabot natin, konsumisyon. Kaya Hash codes ay napakalaking impact nito. May kinalaman ito para sa implementation. O ayan na ha, sinabi ko na sa inyo ha. Sige na, pumasok na kayo sa Central Bank. Hanggat may politika, hindi matapos. Actually, ganito yun eh. The policy, meron tayong tinatawag na we are the shadow government. Ang gobyerno talaga natin, kung tutuusin, they are the part of the program. Yun naman ho, talaga yun eh. No? Ang nangyayari lang kasi dito, may mga iilan sa kanila na inabuso ito. So, ang kailangan lang natin gagawin is ituwid, itama ang sistemang tao. Yung pamamalakad ng tao. Yung sistema na yan. But still, the government is the part of our program. Okay? Naintindihan nyo pa ko? Bumaba talaga ang presyo ng bigas, ma'am. Dito din. Sa amin, Tagbilaran City, Bohol, yes. Kaya, alam nyo, ang hirap kasi sa tao. No, akala mo naman, mga perfecto itong iba. Itong bagay nito is na-appreciate ko ang ating pamahalaan, ang ating, ang ating mahal na presidente, no? Eh, gustuhin man din niya siguro, pero walang source eh, no? Bagamat tayo ay mayaman sa mga kagintuan, so mayroon lang mga usapin. At itong sinabi ng ating kapatid, no? Senator Marcoleta. Ayan na, Senador. Yun pong sinabi niya na kapag ang individual na tao ay magkaroon ng bill na 2,000 pababa, ay libre na daw ito pag siya ang nanalo. Ang tanong kasi doon is ganito. Saan kukuha ng source ang mga to? Okay? Na kung tutuusin, nagkaroon na nga ng problema ng budgeting sa ating pamahalaan. Alam nyo, prangkahan tayo. May kinalaman pa rin ito sa mga accounts sa mga heritage accounts, global accounts. Prangkahan nga tayo, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Posible po yon. Actually, libre na nga lahat eh, no? Posible po yon. Kaya lang po, makiramdam kayo ha. As long as hindi po talaga yan mabubuksan, malabo pa po sa sabaw ng pusit ang sinabi niya. Sorry, Senador ha, alam ko po na ginagawa niyo rin po ang lahat para sa ikakabuti nating lahat. May katotohanan po yon. Pero ang tanong kasi dito, saan kukuha ng source? So, magiging kinalabas, mapapasama na naman ito si Marcoleta. No, bagamat may maganda siyang intensyon, may maganda siyang hangarin, kapag hindi po yun matupad, mapapasama lang yung tao. Kaya ngayon pa lang, challenge ko kayong lahat, sana po matanggap ninyo ang isang katotohanan na ang isang trapo, ang isang basahan sa paningin ninyo, at alalahanin ninyo, ano ba ang purpose ng basahan? Di ba pampunas? Panglinis? Ganon po yon. Sana po mapalagahan ninyo ang taong trapo sa paningin ninyo. Para lahat po ng mga pangarap ninyo ay matupad lahat yan. Ulitin ko, sana lang dumating yung punto ng isang trapo sa paningin ninyo, pinakamababang uri ng tao sa lipunan, pinakamahirap sa paningin ninyo, dukha, patay, gutom, lahat na ng pangahamak. Sa madaling salita, isang trapo sa paningin ninyo, ay naku po, maging sa paglilinis po natin sa bahay, napakalaking halaga po ng trapo. Dahil yan po ang pangpunas natin para maging malinis ang bahay. Wala akong pinagkaiba yan in realidad and real talk sa lahat ng mga ginagalawan natin ngayon. May kinalaman pa rin yan, no? Sumisimbolo pa rin yan sa ating reflection ng ating buhay. Ang trapo ay napakahalaga yan
Dahil pag maglinis tayo, para maging maayos yung pamamahay natin, kapag putik yung bahay natin, ay pampunas natin yan. Hindi nyo ba naintindihan yung talinghaga na yan, yung tungkol sa trapo? No? Kaya, bilang ngayon nga. No? Ayan, pumasok yung cotton. Kasi, ito, nilalagyan ko kasi ito ng gamot, sinisinghot ko. Pumasok yung cotton. No, ito yon. So, ganun po yon. Hello kay Ma'am Lorena Bonifacio Sanchez, kay Randy Bautista. Hanggat may politika, hindi magkakaroon ng kapayapaan, pagkakaisipin, puro kaguluhan ang magaganap. Nailin, hello madam, good morning. Kumusta dyan sa Zamboanga City? Lydia Dominguez watching from Imus, Cavite. Ayan, kay Amelia Santiago. No, good morning kapatid, no? Maraming pong salamat sa mga update nyo sa amin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Chris Malin Ramirez, ayan. Natatamaan po sila sa mga sinasabi mo, ma'am. Yes, kapatid. Mila Atienza Cabajo, good morning, ma'am Lidimin. Thank you so much. Kay Marshall Crispo, ate, kumusta ka dyan? No? Mila Atienza Cabajo, Nora Marasigan, no? Kay Estrella Alia, Wilfredo Baltasar, Sherry Ann Barnabe, no? Marvin Collado Montemayor, Erlinda Gonzaga, Sally Toquero Lopez, Liberty, no? Kapatid, kay Helen Dupaan, mayong buntag sa inyo, mayong nga aga sa inyo nga tanan, kay Carlos Tamundong, always watching Ram, ma'am, puri na nagsugin din mga sinugo, yes. Joseph Lozareta, hoping na acknowledgement ka na ng government, lalo na si PBBM kasi, wala ho talagang problema sa kanya. Wala ho talagang problema sa kanya. At pabalik lang ako ng Maynila. Ano lang kayo, okay? Na ano ko yung usap ng isang kapatid, no? Pero hagi lang. Kasi ako, na-feel ko kasi na si PBBM is willing siya at narinig ko, I mean, through sa kanyang mga tao, sinabi niya na i-entertain ng maayos. Siguro ang may problema is yung ibang mga tao na nasa baba na nakapaligid sa kanya. Okay? Kaya Noemi Lunasin Consuelo, ayan. Ayan kay Sir Joseph, kay Bon Quartio Sumpio. Maraming salamat kapatid. Thank you sa pagko-comfort mo, no? Yan ho ang mga tunay na spiritual. Minsan ba, kahit may mga bangayan, pero dumarating pa rin yung punto na maging maayos, hindi yung, hindi ka lang nanalo ng, sasabihin mo, hindi ako nanalo ng eleksyon, natalo ako. Akala ko ba, ano ka? Sayang, no? Pero okay lang yun, at least maaga pa lang, hinayag mo sarili mo. Nori Salazar Mayuga, no? Maraming salamat kay Carlos Tumandong again and again. Kay kapatid na Romel Danila Fanjala, kapatid, God must be crazy, Nizaw. Oy, I love that code, Nizaw. No, I love that code, kapatid. Ay, kudkuran yan. Kay Minerva de la Cruz, good morning kapatid, puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Marilyn Balsita, always watching from your video. Di kumplito. Ayun na yun. Di kumpling araw pag di ka napapanood. Praying na always smooth ang inyong misyon. Puri na nagsugo. Kapatid, maraming salamat talaga sa inyo. Kay Ma'am Chitlin Silera. Ayan, si Ma'am Angeline. Thank you so much. Kay Dante Binbinuto. No, thank you so much. Kay Lolit Vinluan Paskin. Ayan, mga kapatid, no? Mariam Balsita, good morning. Sa lahat ng may mga accounts katulad do ng sinasabi ko, alam nyo, hi Ate Myrna, sana napanood mo ako. Yun palang ginawa natin. Nalala nyo ba yung pumutok yung tungkol sa 650,000 metric tons of gold sa Hong Kong? Hong Kong ba yun? Alam ninyo, bagamat pumutok yun sa Hong Kong,
ang ginamit po dong backup ng gold ay sa China po yon, ginto po ng China yon. So paano ngayon nasangkot na naman ang Pilipinas? Actually hindi siya nasangkot kundi always connected siya, no? Ulitin ko, hindi pala nasangkot. Sorry for my terminology. Ang tama pala dyan is nakokonek pa rin ang Pilipinas kapag mayroong mga kapatid na nasa labas offshore regarding sa mga accounts na yan, no? Kasi yung 650 tons, metric tons of gold na sinabi nila na inilabas, ganito, ganyan, may kinalaman po yon sa ginto ng China. Yung na, ano ba sa Hong Kong? Kayo talaga. Gusto niyong tumulong, di ba, sa ating bayan? Paano din ako makakatulong sa inyo? Kung ang lagi ninyong tingin sa akin, basahan, basurahan, alam ninyo kahit basura ako sa paningin ninyo, alalahanin nyo, mabuti pa yung basura, no? Papakinabangan kasi ma-recycle ba, kumbaga sa junk shop. Sige na, ganun. Kahit trapo ako sa paningin ninyo, okay lang yun. At least, ang trapo, lagi kong sinasabi sa inyo, magagamit nyo rin yan para malinis o makuha din nyo yung katulad ba ng isang sitwasyon, di ba? Katulad nung gumawa kami ng balon, no? So, negative, positive, may pakinabang po sa atin yan. Annalyn Tobias, thank you so much po. Kay Miriam Balsita, ayan, and the rest, no? Mga kapatid, katulad ng sinasabi ko, alam nyo, ako na po ito nagsasabi sa inyo, alalahanin natin na ang mga buhay natin ay hindi natin hawak. Okay? Hindi natin masasabi kung kailan. So, assuming lang na itong mission na ito ay ipapasa ko sa anak ko. So, another na naman to ilang taon. So, ang magsasuffer nito is, alam nyo na, taong bayan din ang magsasuffer. Hindi lang ako, hindi lang pamilya ko, kundi pati din po yung mga pamilya ninyo. Okay? Ginagawa ko po ito, sinasabi ko po ito, wala ko ibang hangad. I know that I cannot please everybody, no? Pero, sinasabi ko ito sa inyo na hoping that may enlighten din kayo, no? Sayang yung mga accounts, nakalinya, no? Sayang. At yung mga nagtatanong pa rin sa akin, wala nga akong release Itong May, meron pong nakaschedule na release, no? Pero ako po nagsasabi, hanggat wala pong approval yan, wala nga pong release. Yung ginagawa sa inyo ng ibang bansa, lalo ng Amerika, kasi according din naman sa mga bunganga ninyo, wala ko talagang marirelease. Naku, sinasabi ko sa inyo, ambot na lang din sa inyo. So, have a blessed divine hope po. Dalangin ko po, no, na wag ho kayo mawala ng pag-asa. Ha? Wag kayo mawala ng pag-asa. Alalahanin ninyo, kahit yung pinakamaliit na paindap-indap na liwanag, as long as may liwanag, meron pong pag-asa. Higit sa lahat, lagi po natin isintro ang Panginoon sa buhay natin para kahit anuman ang mangyari, hindi tayo basta-basta mapabagsak ng ating kaaway dahil lang sa mga personal na interest nila. Okay? So once again, have a blessed divine hope everyone sa ating lahat.